So, may gabi sa tanan. Atong pagkatun-an karon may tungod sa upat ka grupo nga maluwas gikan sa kalibutan. So, ang upat, ang symbolical meaning sa 4, globality. 4-point compass. So, kini nga upat na mga maluwas gikan sa kalibutan, mo ni siyang kinahanglan mato masabtan o matun-an. No, sa dili pa ta magampo, atong basahon ang gisulat sa 1 Tesalonica 4:15 ngadto sa 17. Nagingon, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." 17. "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." So kung atong tan-awon diha sa maong sulat ni Apostol Pablo, na ay duha nga gisgutan niya diha. Ang kanang mga buhi nga maabdan sa pag-abot sa Ginoo ug ang mga patay. Ang mga patay diha kang Kristo banhawon pag-una, no, banhawon siya. Ingon diri sa 16, "The dead in Christ shall arise first." So pagbanhawon una siya, so ang buhi na dili katilaw kamatayon magpabiling buhi. So banhawon ang mga patay, so mag-uban sila ngadto sa panganod musugat sa Ginoo dito sa kahanginan, ug mauban didto sa Ginoo sa walay katapusan. So karon kining duha ang buhi ug ang mga patay. So dili tanan mga matay na ay mabiling buhi, kay mingon ang Ginoo na adunay mga buhi na nagabarog diri nga sa pag-abot sa anak sa tao magpabiling buhi. Kining duha, buhi o patay. Ang buhi na ay duha ka klase nga buhi. Mga buhi siya pero na siya duha ka klase. Ang patay pod na po'y duha ka klase nga patay, kanang gitawag nga natural death o martyr. Sa buhi pod, ang buhi nga maabtan sa Ginoo na dili katilaw kamatayon, duha pod. Gikan ang usa nga buhi na ay dugo nga Israelites, ang usa Gentiles, pero pares buhi. So muna siya. So sa dili pa ta magpadayon, ato unayng pangayoon sa Ginoong kaalam langit nun o ang giya sa balang espiritu. Pagamuta, labing gamanan niya Dios nga nakasitasan sa balangit among giday ko gipasalamatan tungod sa imong pagkamayo. Salamat ning gabi ko nangatagan mo gigayon alang sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa balang espiritu nga mag-abli sa among naunaw kasing-kasing, amo ning masabtan ug uban pa nga makamatuoran. Katag namo og dugang kasiguruhan ug paglaom. Salamat nga ikaw naminaw kanamo ning gabi sa ngalan ni Jesus. Amen. Kining upat, si Elijah, si Enoch, si Moses ug si Abel. Mao ni siyang upat nga mga representative nga mga maluwas gikan sa kalibutan. So ang duha nga buhi, si Elijah ug si Enoch, wala man gyud ni sila katilaw kamatayon. So ang duha nga patay, si Moses ug si Abel. Si Moses gitawag siya natural death. Si Abel gipersecute siya, gimartir siya tungod sa iyang pagtuo. Mo na siya ang duha ka klase na patay. So kini si Elijah, Israelites. Israelites. Pero sa panahon ni Enoch, wala pa Israel sa panahon ni Enoch, kay ikapito pa lang siya kakaliwatan gikan kang Adan. Na namugna lang ng Israelites o Israel sa panahon ni Jacob, nga nakigrisling siya sa angel of the Lord. So sa panahon ni Enoch wala pa Israelites. So dili siya Israelites. So mo ni siyang upat ka mga klase o upat ka mga representative na gamiton sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. Okay? So dirita kang Elijah.
So si Elijah, dito siya sa Mount Carmel, dito siya sa Israel. Propeta siya sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo, hantod nga gikuha siya sa karwahe. So mabasa ni siya sa 1 Hari 17 versikulo 1. Ngun diri, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this years, but according to my word. So mo ni siya na propeta sa Ginoo na nagampo nga dili mulan. So kini siya Israelites ni siya. Tuwa siya sa Gilead nagpuyo. Sa 2 Hari, naa siya ay parminti gunitan, mo na siyang gitawag nga manto o mantel. Na kumutabok sila sa tubig, iya tong sa tawag ni, iyang naon ba? Lubago niya, tapos iyang bunal dito sa kuan, sa tubig, mapikas ang tubig, tapos mulakaw sila nga, siya nga uga, mapikas man, para kang Moses ba? So dili lang man si Moses na nakabuhat ato, pati si Elias kabuhat gihapon. Mabasa ni siya sa 2 Hari 2 versikulo 8. No? Na siya ay mantel. So ato natin manan. Versikulo 14, and he took the mantle of Elijah that fell from him. So mo ni siya ang gigamit niya. Sama sa akong gingon, mao ra gihapon pikas ang tubig. Kung asa siya motabok, mapikas na siya. Kauban ni niya si Eliseo. Karon gikuha ni sa karwaheng nag-alimpulos na naay kalayo, di ba? Basa na siya nga gipangayo ni Eliseo ang double portion sa espiritu ni Elijah. Ingon ni Elijah, na kanang imong gipangayo lisod, pero kung makita nimo ako na mukayab, so sa madaling istorya, ang gyud ni Eliseo ang maong iyang gipangayo. Okay? So karon dirita sa 144,000. Unsa may kalambigitan sa 144,000? Dako ang kalambigitan ana. Kay nga naman, ang 144,000 wala gihapon katilaw kamatayon. Ang 144,000 gikan sa 12 kabanay sa Israel. Sama kang Elijah. Kining 144,000 na Israel, si Elijah, Israelites gihapon. Israelites, pareha sila. So kining 144,000, wala ni siya katagamtam og kamatayon, wala ni siya katilaw kamatayon. Sama kang Elijah. So, ingon diri sa Pinadayag 7 versikulo 4, and I heard the number of them which were sold, and there were sold 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So, naanay Israel. So, si Elijah ang representative aning 144,000 ato ni basahon. So, karon kay wala naman ang mga Israel by blood, tapos na scattered abroad man ang mga Israelites. Sumala sa James 1:1, ingon siya, gikumusta niya ang 12 tribes of Israel na scattered abroad. So gikumusta to niya. Karon sa atong panahon karon, mga Seventh-day Adventist, ingon sa atong propetesa, mao na kita ang gitawag nga moderno nga Israel or Israel of today. Sumala sa volume 9, page 164, paragraph 1. In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today humble themselves before Him and cleanse the soul temple from all defilements, He will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in the use of His remedies for disease. So ang Israel of today di ay mauna siya ang Seventh-day Adventist. Ang tinuod na 70 Adventist. Kay moingon ko na tinuod na 70 Adventist, kay daghan may 70 Adventist karon, di ba? Kanang pure na 70 Adventist. Okay? Ang Israel, ang ancient Israel, mao na siya Israel akong katawhan. Wala naman to sila kay na scattered abroad. Ang moderno na Israel o Israel of today mao nang Seventh-day Adventist. No? Seventh-day Adventist. Mao na siya
Ang 144,000 silyuhan sa agtang gisgutan diri sa volume 3 266 volume 3 266 paragraph 2, especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. So, ang naghinapos nga buluhaton sa sulod sa iglesia, ang buluhaton sa pagpanilyo. Closing gani, wala pa yan natapos, kay wala pa man nakumpleto pagtatak. Asa man silyuhan ang 144,000 sa iyang iglesia, sa Seventh-day Adventist. Ang panahon sa pagpamatik sa usa ka gatos o kapatan kalibo nga mga gitimbrihan dito sa Seventh-day Adventist. Wala na ilain. So, ang hinggawas, ana, dili apil. Wala apil ang hinggawas. Di ba? So, ang kining 144,000 nga gisgutan dire, dili di ay ni ang ancient na Israel, kay wala pa'y record sa history na naanay 144,000. Wala gyud. So, ang 144,000 di ay nga gisgutan sa pinadayag 7:4, mauna siya ang Seventh-day Adventist, ang Israel of today, na ay panahon sa pagpanilyo. So, kinahanglan gyud kitang mga 70 Adventist may balog yun na ang Ginoo di ay karon nangitag 144,000 na iyang silyuhan gikan sa simbahan. Okay? So kung hindi makasabot ang mga membro na naay pagpamatik, dili mapatikan kay wa mo kay balo. Na may requirements how to obtain the seal. Na may requirements kung saan nimo pag-angkon anang silyo. Okay? So kining 144,000 na mauday na siyang Israel of today, na dito day kuhaon sa 70 Adventist, mga buhi nga balaan ni siya. Sumala sa vision ni Sister Ellen G. White. Akong basahon sa early writings, page 14, paragraph 1. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. So, ang mga wicked, wala kasabot, nagtuo sila, nakadto, dalugdog lang to or linog. Pero, ang Ginoo di ay nagsulti, gisulti na niya, gihatag na niya sa iyang katawhan na mao ang 144,000 na dito kuhaon sa 70 Adventist, mga buhi nga mga balaan. Buhi nga mga balaan. So balaan sila mga buhi, wala katilaw og kamatayon. Living saints. So ato na siyang kung anon unya. Pero kining 144,000 sa dili pa ni kuhaon gikan sa yuta, mudaog unay ni sila sa hayop, sa larawan sa hayop, sa marka sa hayop ug sa numero sa hayop. Mubarog pa una ni sila sa Mount of Zion. Wala pa ni sa langit. Ingon dire sa Great Controversy 648 paragraph 3, upon the crystal sea before the throne, that sea of glass as it were mingled with fire, so represent is it with the glory of God, are gathered the company that have gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, with the Lamb upon Mount Zion. Having the harps of God, they stand, the 144,000 that were redeemed from among men, and there is heard a sound of many waters, and as the sound of a great thunder, the voice of harpers harping with their harps. So tinaw kay diri na kining 144,000 wala pa nis langit. Kay wala pa man natuman ang gitawag nga 666. O wala pa may proklamar karon nga gitawag nga pagdili sa pagpalit ug sa pagbaligya. Subot pasabot ang 144,000 makadaog ani nga sa hayop, sa larawan sa hayop, sa marka sa hayop ug sa numero sa hayop. Maka-overcome sila diha. Okay? Padayon. Same ra gihapon ni siya sa paragraph 3. These are they which followed the Lamb, whithersoever he goeth, this having been translated from the earth, from among the living. So, buhi yun siya. No? Wala gisgutan din na resurrected saints
rising saints, wala. Kundi living saints among the living, mga buhi gyud na siya. Gitawag na siya first fruits unto God and to the Lamb. So first fruit, unang bunga. Okay? Ang 144,000. So buhi gyud na siya. So sumala sa page 16 sa the writings paragraph 2, here on the sea of glass, 144,000 stood in a perfect square, and they were all clothed with a glorious white mantle from their shoulders to their feet. Pareha sila o katulad sila kang Elijah. Kay si Elijah, na siya ay manto, na iyang gamiton to, pwede niyang gamiton habol, pwede niyang gihapon tuwalya, pag gamiton siya mo, tabok siya sa sapa, iyang ibunal, pikas ang tubig. So, ang 144,000 di ay naapoy mantle. Glorious white mantle. Like Elijah. So, siya gyud ang representative ani. 144,000. Kay lisod man na si Elijah, si Elias, wala katilaw kamatayon, tapos na ay grupo na nakatilaw, dili na siya si Elijah o ang 144,000. Siya ang representative. Okay? Ingon dere sa Prophet in Kings 227 paragraph 2. Elijah was a type. Muiskot kanig type, tipo kaniadto. Elijah was a type of the saints who will be living on earth at the time of the second advent of Christ. So second advent, si kaduhang pag-anhi. And who will be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump without tasting death. So naay wala katilaw kamatayon. It was as representative of those who will be thus translated that Elijah. So si Elijah ang representative atong mga wala katilaw kamatayon pero bag-uhon gihapon. Okay, bisan halimbawa ako mamatay, bag-uhon maghapon. Kay di man ni pwedeng atong lawas dito sa gawas na sa kalibutan. Ay wala na may hangin dito. So tanan baguhon ang buhi ug ang patay, baguhon na siya in the twinkling of an eye. Si Elijah, ang tanang mga wala katilaw kamatayon sa pag-ani sa Ginoo, si Elijah ang representative ato without tasting death. Siya ang representative ato. Okay? Basa na siya. Okay? Dito sa Desire of Ages 421 paragraph 4. Elijah, who had been translated to heaven without seeing death, represented those who will be living upon the earth at Christ's second coming. So napo day nagkinabuhi diri sa kalibutan sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo, and who will be changed in a moment, in a twinkling of an eye, in the last trump, when this mortal must put on immortality, and this corruptible must put on incorruption. 1 Corinthians 15:51-53. So naapo di ay pareha kang Elijah na dili katilaw kamatayon na nagkinabuhi ni kalibutan sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Mao na siya. So karon, si Elijah mao na siya Israelites. Ang 144,000 Israelites gihapon. Gitawag siya Israel of today. Si Elijah ano katilaw kamatayon, ang 144,000 wala gihapon. Si Elijah ang representative sa 144,000. Si Elijah na imanto, ang 144,000 na apoy manto. Samo ni siya. Ang first group na siya of living. Sa second group na ta. Ita ang Enoch. So si Enoch, naglakaw siya sa Ginoo sa sulod sa 365 years, no? O 300 years siya naglakaw day sa Ginoo, tapos 65 wala pa. Okay? Wala gihapon ni siya katilaw kamatayon. Gikuha ni siya, gitranslate sumala sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 5. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, this testimony that he pleased God. So si Enoch, gikuha siya sa Ginoo, gidala nadto sa usaka didto sa langit, sulti na to langit, kay wala naman gyud laing dadhan niya. Langit, wala katilaw kamatayon. Gikuha siya, gitranslate siya sama kang Elias, pero kang Elias karwahi. No kini wala gisulti kung unsay gisakyan, pero giingon diha gilukat o gitranslate.
Idala dito. Okay? So, wala katilog kamatayon. So, dili ni siya Israelites, kay wala pa Israelites sa panahon ni Enoch. Okay, ingon na rin. Story of Redemption 59, paragraph 2. The Lord loved Enoch because he steadfastly followed him and abhorred iniquity and earnestly sought heavenly knowledge. God would not permit Enoch to die as other men, but sent his angel to take him to heaven. Oh, dere gisgutan na. Heaven. Without seeing death. So, gidala gid siya sa langit. Kaya di sobranon, wala man kay mabasa ditong heaven. Diba? Pero dere, gisgutan na rin, didala gid siya sa langit. Wala katilog kamatayon. So, unsa pod ka ang ilhanan ni Enoch? Si Enoch, nagigisgutan sa Early Writings 39, paragraph 3, na naa siya'y palwas palmera. Sa ingon dire, then I was taken to a world which had 7 moons. There I saw good old Enoch, who had been translated. On his right arm, he bore a glorious palm. Uy, palwas palmera. Oh, naa sa iyang kamot. And on his left was written victory. Okay? So, ang ilhanan di ay ani ni Enoch, na siya ay palwas palmera. Okay. Kinsa ka ang mga buhi na ay palwas palmera? Walay lain ang great multitudes. Yung great multitudes, wa manggihapon ni katilog kamatayon. Ato na siya basahon niya. Mabasa ni sa Pinadayag 7, versikulo 9. Kay ang versikulo 4, makita ni mo dito, mabasa ni mo 144,000. Pag tanaw ni Juan Revelador, og ania karon. Oh, after this, pag ingon na after this, pagkahuman sa 144,000 na iya nakita sa vision, after this, human ini, akong nakita, ania karon, ang dakong panon nga dili mahiyap ni bisan kinsa, walay tawo nga makihap. Ingon dire. After this I beheld, and lo, a great multitudes which no man could number. Di maihap sa tao. Asa sila gikan? Dili sila gikan sa Israel. Gikan sila sa tanang mga nasod. Of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So sama ni siya kang Enoch. Ang great multitudes nagunit og palwas palmera. Si Enoch nagunit gihapon sa palwas palmera. Pareha sila. Si Enoch wala mamatay. Ang great multitudes wala gihapon na sila katilog kamatayon. Lisod man si Enoch wa katilog kamatayon, ang great multitudes katilaw. So wala gihapon ni sila katilaw. Ingon dere. Sa great ni siya, komentary ni sa Pinadayag kapitulo 7. Dili na sa nasa G's na ni siya. But pasabot, ang 144,000 manggod, gikan siya sa kapitulo 7, 1 hantod sa 8. Ang nagisgot sa 144,000. Pero pag-abot sa 9, nagisgot na siya great multitudes hantod sa katapusan verse. So, diri na siya. Sa 10 ni siya, Pinadayag 7 G's. Kumbaga, ang gisgutan na ani great multitudes. As we draw near to the coming of Christ, more and still more missionary work will engage our efforts. Of the number of them that shall be sealed, silyuhan, will be those who have come from every nation and kindreds and tongues and people. Revelation 7 verse 10. So nagisgot na siya sa. So ang great multitude, silyuhan gihapon na siya. Ang 144,000 silyuhan. Ang great multitude silyuhan. So, puro na siya silyuhan. Patriarchs and Prophet, page 88, paragraph 3. As Enoch was translated to heaven before the destruction of the world by water, so, the living righteous, hindi siya resurrected, dili siya rising saints, living righteous yun siya, will be translated from the earth before its destruction by fire. So, na-comparison diri sa statement. Si Enoch na literal na Enoch, gitranslate siya, gidala siya sa langit sa wala pa ang destruction o ang judgment sa Ginoo sa kalibutan pinaagi sa tubig. So, aduna gihapoy mga buhi nga mga balaan sa dili pa ang judgment sa Ginoo pinaagi sa kalayo, i-translate siya ngadto sa langit.
mao na siyang great multitudes. Wala pa na nga, wala gi panganli. Pero makasigurado ta na kung representative si Enoch na Paluas Palmera, makasigurado na great multitudes gyud to kay Paluas Palmera pod. Now dili man to pwede na moadto sa kang Elias kay manto sa dere. Okay, basa pa ta. Ingon dere, had temptation as well as we. He was surrounded with society no more friendly to righteousness than is that which surrounds us. He was a representative of the saints who live amid the perils and corruptions of the last days. For his faithful obedience to God, he was translated. So also mausab, the faithful who are alive and remain will be translated. So naagyapoy sama ni Enoch na faithful gihapon na nagsunod sa Ginoo, nagpabiling buhi hantod sa pag-abot sa Ginoo, i-translate gihapon. Pero ang representative siya ni adtong tuwa sa ulahing mga adlaw na sama kang Enoch nagkinabuhi kauban sa Ginoo. Okay? Mo na siyang great multitudes. So, mabasa po dire, naapod na siya sa Bible commentary, and Enoch was honored in his course. He was translated to heaven without seeing death, and those who will be translated at the close of time. So, naagi mga tao po na translate po. Sama siya. Sama kang Enoch. So, si Enoch ang representative. Sumala sa atong gibasa ganina sa Testimonies, Volume 2, page 121, paragraph 1. O sa PSDA Bible Commentary, page 1087, paragraph 6. Hindi na akong basahon, ha? So, si Enoch, wala katilog kamatayon, di-translate. Diri mo ni siya ang ikaduhang mga buhi. Dili ni siya Israelites, kay wa pa Israel sa panahon niya, kay kapito pa lang siya kakaliwatan gikan kang Adan. So, ang great multitudes, dili po siya Israel. Si Enoch, dili siya Israelites. Kining great multitudes, gikan sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan. Gikan sa tanan, rasa. So mo na siya. Representative si Enoch. Great multitudes, gikan sa tanan. Sa loud cry na siya kuhaon. Paluas Palmera, si Enoch, Paluas Palmera gihapon. So dirita sa duha ka klase na namatay. Kay na human naman ang duha ka klase nga buhi. Si Moses. Si Moses nakatilog kamatayon, pero lahi ang iyang kamatayon kay wala man siya maluya, wala mi hanap ang iyang pananaw. Kusgan gyapon siya. Atong basahon sa Deuteronomy kapitulo 34 bersikulo 5 hantod sa 7. Nondre. So Moses, the servants of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. So wala gid siya maluya, kusgan gyapon siya ang iyang pananaw, wala mi hanap. Ingon ang Ginoo, Moses adto sa Moab, dito sa tuktok sa Pisga. O mapatanaw sa dito gyapon siya namatay. O si Miguel Archangel naglubong sa iyang lawas. So, mao na siya, mabasa na siya sa Jude 1 versikulo 9. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. So mao na siya ang naglubong sa lawas ni Moses. Unsa may ilhanan kang Moses? Kay kung si Elias manto, si Enoch Paluas Palmera, kini pong namatay si Moses, unsa may ilhanan? Ang kang Moses, white robes lang, puti lang siya nga bisti. Ingon dere. Prophet and Kings 227, paragraph 2. Moses representing those who will be raised from the dead at the time of the second advent. So naay mga pariyakang Moses namatay. Nangamatay siya, banhawon, dito sa panahon sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Sa last days. Moses representing those who will be raised from the dead at the time of the second advent. Naagyapon. Nagrepresentar siya. Sa early writings 164 paragraph 3, Moses was present to represent those who will be raised from the dead at the second appearing of Jesus. Naagyapoy katulad kang Moses. So atong gibasa ang mga ebidensya.
Ingon diri sa Desire of Ages 421 paragraph 4, Moses upon the Mount of Transfiguration was a witness to Christ's victory over sin and death. He represented those who shall come forth from the grave at the resurrection of the just. Resurrection rin sa mga matarong. Moses was a representative of the rising saints. So, naanay rising saints. So, lahi ang living saints, lahi ang rising saints. So, ang mga buhi, living saints, living righteous, muna siya mga word gigamit. Pero pagpatay gani, resurrected saints, rising saints. Moses, a representative of the rising saints. So, lahi ang rising saints sa living saints. Namatay si Moses, siya representative sa lahat ng namatay na natural. Natural death na siya. In the last days, sa special sa kuan kanang pinadayag 14:13, bulahan ang mga nangamatay sukad karon, di ba? Ang mga nangamatay tanan na natural under sa misay sa tulo ka malunda, didto na tanan kang Moses, mga magtotoo na ng katiguangon lang, nagkasakit, dito na siya tanan. Dirita kang sa ikaupat kang Abil. So, si Abil ang pinakaunang martir. O si Abil pod ang unang gipatay sa tanan. Gipatay siya tungod sa iyang pagtuo. Ang nagpatay ra pod sa iya, ang iya ra pong igsuon. So, diha na hitabo kang Abil ang first murder. Pagpatay. Mabasa ni siya sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 8. And Cain took with Abil, his brother, and it came to pass when they were in the field, that Cain rose up against Abil, his brother, and slew him. Giyang gibunalan, giyang gipatay, no? Patay. So, gitawag na siya martir. So, si Abil, the martyrs. Atong basahon ang Hebrehanon 11, versikulo 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Bisan siya namatay, sulti gyapon siya, ato gyapon siyang mga hisgutan. Martir ni siya si Abel. So gimartyr na siya. Ingon dere, Cain and Abel represent the two classes, the righteous and the wicked, the believers and unbelievers, which should exist from the fall of man to the second coming of Christ. So, naagyapoy Abel, di ba? Naagyapoy Cain, which should exist from the fall of man to the second coming of Christ. Story of Redemption 54, paragraph 2. So, naagyapoy Abel karon. Okay? Tooth from the Mount of Blessing, page 33, Abel, the very first Christian of Adam's children, died a martyr. So, nailibro na, nipisra na siya. Mount of Blessing ang tawag. Si Abel, siya ay pinakaunang Kristiyano na mga anak ni Adan, ang uunang matay, pinaagi sa pagkamartir. Okay? Sa Great Controversy, 665, paragraph 2, the millions of all ages sa tanang kapanahunan who were martyred for their faith. Barugyod sila hangtod sa kamatayon sa ilang pagtuo. Dito tuyabutanan kang Abel. Si Abel ang representative ato. Sa early writings, page 18, paragraph 2, nakita ni siya sa vision ni Sister White o katong gidala siya sa anghel. Atong basahon. As we were traveling along, we met a company who also were gazing at the glories of the place. I noticed red as a border on their garments. Kita niya, gidala siya dito sa mga tao na ang lugar glorious. Nakita niya dito ang mga tao na naay pula sa ilang ribete. Their crowns were brilliant. Their robes were pure white. As we greeted them, I asked Jesus who they were, and he said they were martyrs that had been slain for him.
ang kadto di ay mga katawhan na nakasulot og puti nga biste na naay pula sa ilang ribete. Ingon sa Ginoong Jesucristo, sila mga martir yan, nangamatay na sila may tungod sa ako, martir na sila. Mao di ay naay pula sa ilang ribete. Ingon diri, with them, kauban nila, was an innumerable company, dili siya maihap na panon, a little ones, they also had a hem of red on their garments. So mga namanggoy gimartir pod ba katong mga bata nga gipampatay ba, daghan kayo mga batang gipampatay. Asa man to sa Dark Ages, di ba? Di ba? Daghan gihapon ang martir sa panahon sa Dark Ages. Sa martyrdom, mga bata gipangkapakaon sa leon, gipanglambos nadto sa mga bato. Mga gikuot, di ba? Giabort gikuan sa siya. So daghan kaayo. So ingon ang Great Controversy. Great Controversy 627 paragraph 3. Ingon diri sa Great Controversy 627 paragraph 3. By condemning the people of God to death, they had as truly incurred the guilt of their blood as if it had been shed by their hands. In like manner, Christ declared the Jews of his time guilty of all the blood of the holy men which had been shed since the days of Abel. Gikan pa. Dito pa sinugdanan sa panahon ni Abel. For they possessed the same spirit and they were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. So, ang tanang gigi martyr, gikan pa kang Abel. Hantod sa katapusang panahon, si Abel ang representative ato. Wala may laing mo representative ato kay siya may pinakaunang namatay. No? Siya ang pinakaunang gipatay. So, pagmanhaw ka Abel, ang tanan pong gilutos gikan pa sa sinugdan, gikan pa sinugdan sa panahon sa martyrdom, Dark Ages o sa katapusan pag yun, siya gyud ang representative ana. Dirita sa Selected Messages Book 3, page 397, paragraph 4. Persecution in the battle before the last closing conflict. The two armies will stand distinct and separate. Then this distinction will be so marked that many who shall be convinced of the truth will come on the side of God's commandment-keeping people. When this grand work is to take place in the battle, prior to the last closing conflict, many will be imprisoned. Many will flee for their lives from cities and towns, and many will be martyrs for Christ's sake. In standing in defense of the truth, you will not be tempted above what you are able to bear. Jesus bore all this and far more. So, but pasabot, prior to the last closing conflict, daghan di ay ang mapriso, daghan ang mukalagyo ngadto sa mga gikan sa mga syudad, sa mga barangay, o daghan gihapon ang mahimong martir tungod sa pagdepensa sa pagbarog sa kamatuoran. So dito to tanan nyabo sa kang grupo ni Abel. Okay? Si Abel, martir, barog sa kamatuoran. Si Abel ang representative sa martyrs, kay siya man ang pinakaunang martyrs, no? Last na passages na atong basahon. Great Controversy. Okay? Atong basahon ng Bisaya. Ingon diri. Labing duol sa trono ang kahimtang kadtong mga tawo nga kanhi makugihon sa kausa ni Satanas, apan gibira sama sa agipo gikan sa nagdilaab nga kalayo, misunod sa ilang manluluwas uban sa halalom nga gugma sa pag-alagad. Period. Sa pag-alagad, devotion. Next, muisgot ganig next. Sunod. Ang ikaduha. Next.
Ang sunod, mao ang mga Kristohanon nga nahingpit sa ilang mga kinaiya, taliwala sa kabakakan, o sa dili pagkamaunungon, kadtong nagpasidungog sa balaod sa Dios, bisan ng Kristohanon nga kalibutan, nagpamatuod nga wala na kini gikinahanglan na. Mao na siya, the world declared a void, and moingon ganig and at, o sa Bisaya pa, ug, ayun diri, ug ang minilyon sulod sa mga katuigan nga gisakit tungod sa ilang pagtuo. Og, ikailan na og? Ikaupat, una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Og, sa unahan mao ang dako nga panon sa katawhan nga walay tao nga makaihap sa kadaghanon sa tanan nga kanasuran og sa kaliwatan og katawhan og sinultihan at tubangan sa trono o gatubangan sa kordero nga nagbisti sa maputi nga mga sapot o adunay mga palwa sa ilang mga kamot. Pinadayag 7 bersikulo 9. Upat gyud na siya ka klase. Kini English lang siya kung bisa akong diba sa Bisaya. Kini siya mo ni ang grupo ni Moses. Ang Moses ni siya. Next ang grupo sa 144,000. Kaya ang Moses sila man ang nauna. Mo ni ang grupo nila Moses, natural death. Kining sunod grupo sa 144,000. Ang ikatulong grupo sa martyr, kila Abel. Kini ang kinakalas nganong last man ang siyang Enoch kay sa loud cry man sa ulahin na, sa last na siya, so malas gyud na siya si Enoch. So Moses, natural death, 144,000. Si Elias, si Abel na martyr sa persecution, o si Enoch. Kay si Enoch ang pinakaulahiman ang nakuha ang great multitudes. So mo ni siya. Mao na siya ang arrangement. 144,000 si Enoch, wala katilog kamatayon. Sa 144,000 si Elijah ang representative. Ang great multitude si Enoch ang representative. Duha ka klase nga mga buhi. Si Moses namatay, siya sa natural death. Si Abel namatay, siya sa martyr. Dili tanang namatay martyr, dili pud tanang namatay natural death. Dili tanang nabuhi Israelites, no, naapoy Gentiles by blood. So mo ni siya ang upat ka grupo na maluwas. So importante ni siya na ang duha ka klase, ang buhi o ang patay, na ay duha ka klase nga patay, na ay duha ka klase na buhi. Si Elijah o si Enoch, si Moses o si Abel. Sama na siya. But si Elijah ba? Sa Israelites man, di ba? Si Elijah, Israelites. Si Elijah, una ka pa ang Enoch. Una si Enoch. Una si Enoch. Una si Enoch. Si Enoch, kay si Jacob naman to. So, nagkasika na si Elijah. Nabasa ni siya sa Hub 1:14. Nakamatao na. May tungod usab kanila si Enoch, usa sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan. Naghimog propesiya nga nagingon, tan-awa, ang iyang propesiya second coming, bisan wala pa gani first coming. Mao na siya ang ulahi, great multitudes. Okay, ang great multitudes makuha man siya before second coming. Okay? Siyempre, dili man pwede mo preach ka na ni coming na. Siyempre sa wala pa. Okay? O may tungod usab kanila si Enoch, usa ka ikapito kakaliwatan sukad kang Adan. Naghimog propesiya nga nagingon, tan-awa, ang Ginoo nahiabot uban sa iyang balaang mga manulunda. Ikapito pa gikan kang Adan. Nauna si Enoch, sunod na kwan. Basta wala pa'y Israel sa panahon ni Enoch. Dito na sa panahon ni Elijah. Na dili nakatawgong Jacob. Di nakatawgong Jacob, Israelites. So, si Elijah dito man pud sa panakadto nga panahon. Kay sa pagkangker sa 10 tribes, atong napildi ang 10 tribes ni King Sennacherib na taga Assyria, nakigkuan siya, ikaw man tong magugubot sa Israel, di naan siya. Si Kuan siya dan og si ito mga Israelites, di ba? Wala pa Israelites. Kapito mga kaliwatan. Wala pa man si Jacob ato.
So kini siya Israelites kadto dili. Kay gikan man to sa tanang rasa mo to. Si Isaac, di sa to Israelites. Basta ang tanang Jacob na. basta wala pa si Jacob. Jacob. Dito raman nagsugod kang Jacob. Pero si Jacob, brother, kung saan to siya, kung si Israelites, di na, di pa. Israelites to. Gitawag na gyud na sila Israelites. Gitawag na sila Israelites. Anak mo to ni Kuan. So man siya. Dali ra man pero kung kini i-present sa church, masamtad man siguro na nila Ang great multitude, natawag yapon siya og living saints, no? Living saints Living nga. saints. Living saints na siya. All nation na siya. Kuan ani pagkahuman sa, di ba? The sealing of the 144,000, especially the closing work of the church, the sealing time of the pagkapili ani gikan sa simbahan, mulaw cry na sila sa tibok kalibutan, muna niya makuha. Dili man puruhan kung Israel ka pa, bisan Israel ka by blood or 70 Adventist yung ka, kundi man kamutuon na naipagpamatik, kung saan magpatikan. So mo ni siya importante gyud na makaibalo gyud ang atong makaigsunan sa church na naagi pagpamatik. Kay diha man kuhaon ang 144,000 na mooy mo tapos sa bulaton sa dakong singgit. Kini gikan man sa tanan. Pinadayag 7-9. So, mo na siyang upat. Kaya may uban na ito nga, wala mo ito ang mga Israelites ang uban, bro. Nasa Nyawa na sa 144,000, wala kayo pa. Nag-usap. Pero karon ang kini manggod kining 144,000 dirin Israelites na ni siya sa modernong Israel. Basta ang iyang padasig sa ato Israel of today, the modern Israel, Seventh-day Adventist. So ni siya. So wala pa Israel of blood, ginawa na ikaw niya na Ginawa. associate lang ka, with lang ka. Di ba? With Pero kauban kapod ka. Pero wala kayo lapot sa 144,000. Wala siya. Wala kay kuan. Pero wala kayo blood nga Israel, ha? Wala. Pero intabang ka. Wala siya. Pero duha ka pa noon, mausa ra gud pagkuan. Pero naalang sila yung mga sign. Manto ni, tapos kinapalwa mo, na dili ka gud malipad sa imong grupo. Uniformity man, God is the God of order ba? So, diha ka sa imong kuan. Kay naman na sa early writings na naagoy place diha nga 144,000 ra gyud ang nasa page 20. Ayun dere. This temple was supported by 7 pillars, all of transparent gold, set with pearls, most glorious. The wonderful things I there saw I cannot describe. Oh, that I could talk in a language of Canaan. Then could I tell a little of the glory of the better world. I saw, so ako yung nakita, there's table of stone in which the names, mga pangalan of the 144,000 were engraved in letters of gold. Kana nga lugar, only the 144,000 enter this place. Sila ra ang makasulod diha na nga lugar. Okay, ila man tong grupo. Muawit man sila ra man po'y makakaton sa maong awit. Walay lain makakaton sila ra. So, okay, na. Closing, ano na ta? Closing prayer, kabrad. Kaya po ta, amahan ka sa amahan nga sa imong among nadunggan karon nga pulong ugad bahin sa buhi ug mga minatay. Lord, ikaw magahika usab kanamo nga kini dilang sayang sa matag usa kanamo kun dili amo kini ikinabuhi. Haron kami ang imong mga pulong nga amohang ma-apply sa matag adlaw namo nga naay padulungan ugad nga naosay kami masiran matugaan mo kami kalam aron sa pag o kaiso sa pagsira sa uban. Udagan salamat ini God nga pulong ugad nga mahimo kining gabayan sa matag adlaw ng panginabuhi sa matag usa sa amo ang girepresentaran. Lord, sa amo sa pumauli ikaw sa magauban kanunay kanamo ug sa dinhi nga panimalay ni Brad Chori ikaw sa mga panalangin kanila nga sa matag usa kamo kanamo ugad nga representaran nga ikaw mga protektar ug magauban kanunay kanamo ulangit na amahan kanang tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan lamang ni Christ Jesus. Amen. Wala, nag-text man to si Kwan. Na dili daw makaabot si Sige, Bible